Dalawang barko ng China daw lumapit at pumasok sa karagatan ng Aurora Province. Wow, malupit. Dalawang barko ng China na malapit na nasa atin na nasa karagatan ng Aurora Province. Wala malamang tumataboy. Matindi, malupit talaga ang ating mga ang ating mga yung mga namamahala sa West Philippine Sea. So ito ang ating bibigyan ng reaction video komentaryo, question, criticism, kung ano yung mga nasa loobin nyo, pwede rin naman kayo mag-komentaryo diyan sa baba. Ito ay tungkol sa maiinit na balita lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na West Philippine Sea, talagang gustong-gusto ng kunin ng mga Chekwa na to. Itong mga Chekwa nakakabwisit na to, So, okay, So, kung bago ka pa lang sa aking channel, So, please paki-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa, okay? And also, please paki-subscribe din kay kay Ariel TV. So, itong video na to sa kanya to, So, bibigyan lang natin ng reaction kasi ito yung mainit na balita sa ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Tingnan mo naman dalawang barko ng China nasa karagatan na ng Pilipinas na wala man lamang sumisita. Sige, umpisa na natin. Kinumpirma ng Philippine Navy na may namonitor silang dalawang Chinese fishing boat sa East Coast sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Natanggap nila ang report noong October 28, 2024, sabi pa ni Trinidad, may layo itong 20 nautical miles sa East Coast ng bansa. Yes, the reports, we have monitored them, not only them but other maritime traffic within our exclusive economic zone. Ayan na naman. Ayan na naman, Ang sabi, tingnan nyo naman, they have monitored. They have monitored, Ibig sabihin na-monitor nila. So, ayun lang, hanggang doon lang, hanggang monitor lang daw. Nakakabwisit talaga, And we are coordinating with the appropriate government agency on how to address this. Which is not alarming. It's not only the Chinese fishing boats that we monitor, there are other fishing boats from other countries all over our EEZ, including ASEAN countries and the Pacific Island states. Hindi raw, sabi nito, itong Philippine Navy na to, spokesperson yata yan. Hindi raw alarming daw yun. Di alarming daw yun, yung mga barko ng China na yun. Sa aking opinion malay natin, di ba? Yung dalawang barko ng China na yun may mga kargada o kaya may mga kargada sa loob ng barko nila na mga mga illegal o kaya mga nagsusurvey na pala sila dun sa mismong karagatan ng Aurora Province. So hindi man lamang nila ano ba tawag dito? Sinita. Wala, nakatingin lang. Nakakatawa na nakakabwisit lang talaga, Di raw alarming. Factors are considered, their presence will also be dependent on the weather. So recently, just after the typhoon passed, the NBS noted an increase in the presence of maritime traffic. Generally, pag may typhoon, masamang panahon, the number of maritime traffic decreases. Binigyang diin ng Philippine Navy na normal lang ang presensya ng mga fishing boats, at hindi ito nakakaalarma dahil mayroon din naman silang namomonitor mula sa ASEAN countries at wala naman nakikitang fishing activities mula sa mga ito. Ayon pa kay Trinidad, hindi nila binibigyan masyado ng atensyon kapag fishing vessels, at ikinukonsidera lang nila ito bilang maritime traffic. Samantala, ang monitor ni Ray Powell na ang Ayun nga ang problema dun Sa opinion ko lang, ginagamit ng mga Chino yung mga fishing vessel. Malay natin, ginagamit ng mga Chino yung mga fishing vessel. Kunyari lang fishing vessel. Pero meron silang ginagawang mga activities doon kung ano-ano mga illegal
na ginagawa doon o nagmo-monitor o kung ano mang ginagawa nila doon sa Aurora Province, sa karagatan ng Aurora Province. Ay nako. Dalawang Chinese fishing boat na lurong U51794 at Luyan Yuan U017 ay kasalukuyang tumatakbo sa silangang baybayin ng Pilipinas. Idinagdag ni Powell na ang lokasyon ay wala pang 20 nautical miles mula sa San Ildefonso Peninsula o kasiguran sa Aurora Province. Nako. Kumpiyansa ang Pilipinas sa pagpapatuloy ng mga patakaran ng US. Ayan tingnan nyo naman Talagang ano daw. Hindi, tingnan nyo wala man lamang ginawa ang ating kinaukulan dyan, ang Philippine Navy or Philippine Coast Guard. Diba? Sa aking opinion lang to kung ba komentaryo lang naman to Kung bakit naman lamang hanggang monitor lang sila, hindi man lang nila lapitan o kaya sitahin kung bakit nandun yung Chinese fishing vessel. Malay ba nila yan? Baka may mga illegal nga yan, mga illegal na activities yan o nagtatanim na sila ng mga kung ano-ano dyan, no? Ay, nako. Sabi daw hindi raw alarming. Dapat kung di alarming, dapat nilapitan nila at sinita kung anong ginagawa. Para alam nila kung may mga illegal na mga kontrabando ron, kung ano man ang mga doon sa loob ng barko nila. Kaya hanggang talaga, no? Nakakatuwang, nakakabwisit lang talaga ang ginagawa ng mga namamahala diyan, no? Sa West Philippine Sea. Sa rehiyon ng Asia Pacific pagkatapos ng halalan sa pagkapangulo ng US, sabi ng hepe ng depensa ng Pilipinas, na binibigyang diin na mananatiling matatag ang ugnayan ng Pilipinas at US anuman ang resulta. Because our support for our initiatives as bilaterally and multilaterally with the Squad, for example, is bipartisan. And that is the single most important factor, aside from the fact that we are operating together on institutional grounds, on foundational grounds. And the only thing, perhaps, that would change our relationship in any significant ways if China starts to behave. But what we are doing now with the United States is to deter and to build up our joint capabilities, combined capabilities rather, to deter such an armed attack from occurring. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang alyansa sa pagitan ng dalawang bansa ay nakaangkla sa ibinahaging layunin ng seguridad at isang pangako na itaguyod ang internasyonal na batas. Kabilang ang mga pinagtatalunang karagatan ng West Philippine Sea. Sinabi ni Teodoro na ang maling pag-uugali ng China sa West Philippine Sea ay naglagay sa Pilipinas sa unahan ng regional security concerns, na nagdulot ng pandaigdigang pagkabahala. Hindi kaagad tumugon ng Defense at Foreign Ministries ng China at ang US Embassy sa Manila sa kahilingan para sa komento sa mga pahayag ni Teodoro. Ang mga insidenteng ito ay nagtaas ng mga panganib ng paglala na sa kalaunan ay maaaring kasangkot ang Estados Unidos, na nakalagda sa kasunduan upang ipagtanggol ang Pilipinas kung ito ay aatakihin. Nanindigan ng China na ang mga aksyon nito sa South China Sea ay naaayon sa batas at propesyonal, habang malinaw na inilatag ng US noong Tingnan nyo naman ito mga China. Paulit-ulit na lang, no? Paulit-ulit na lang. Na ito mga Chino, pinaggigiitan nila ang kanilang 9-dash line. Nasa kanila ang buong South China Sea or yung West Philippine Sea. Talagang samantalang hindi naman to kinikilala ng international yung kanilang kiniklaim na 9-dash line. Talagang makulit lang talaga, no? Dapat talaga dito bugbugin tong mga na to, no? Ito mga singkit na to. Ang kulit talaga, no? Talagang ang sinusunod lang talaga nila yung kanilang batas. Wala silang sinusunod na international law. Talagang dapat talaga to tunawin na.
nakaraang taon ang lawak ng mga pangako nito sa kasunduan sa pagtatanggol sa Pilipinas. Kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa Yun. West Philippine Sea, sinabi ni Teodoro na ang kooperasyon ay higit pa dyan at sumasaklaw sa katatagan, tuntunin ng batas at joint capability building. Pinalakas din ng Pilipinas ang ugnayan sa mga kaalyado tulad ng Japan at Australia, na nagsasagawa ng magkasanib na pagsasanay na naglalayong maging operational readiness, na nakikitang provocation actions naman ng China. Everybody's going together because they don't like what China's doing. Simply put. Ayan, tingnan naman ni Secretary Teodoro. Walang gustong kahit ibang bansa, kahit anong national, walang gusto sa China sa pag-uugali ng mga Chino. Talagang, itong mga Chino na to, no, maraming kaaway talaga dahil sa kanilang kagahaman sa teritoryo. I mean that China has given the Philippines some prominence that in normal terms, if everybody followed the rules of the road, if they didn't do bad things, then this prominence of the Philippines would not be there. There is a pronounced aggressiveness of China's expansionist agenda here. I believe that that is so because if we believe some of the literature, the expansionism of China is part and parcel of a plan for legitimizing, for President Xi Jinping to legitimize himself. Sa ikalawang termino ni Teodoro bilang hepe ng depensa, Tingnan nyo naman, tingnan nyo naman, na talagang, napakalaking banta sa seguridad ang mga Chino na to, lalong-lalong sa West Philippine Sea. Talagang sila, ang mga Chino na to, agresibo na makuha o maklaim ang buong South China Sea na nasa kanila daw yun. Nakakabwisit lang talaga, no? So, okay, no? So, ang ating main point dito, yung yung dalawang barko ng China, no, na lumapit at pumasok mismo sa karagatan ng Aurora Province. Ayun na nakakabwisit doon, no. Wala malang ginawa ang ating mga Philippine Navy o Philippine Coast Guard, kundi hanggang monitor lang talaga. So, hindi man lamang lumapit, gumawa ng mga necessary action. Hindi naman action, action na gera, hindi, yung lapitan o kaya di malalapitan o kaya sitahin kung ano yung mga purpose nila, hindi kausapin. Ay nako, mahirap talaga. Okay, no, so hanggang dito na lang tayo mga guys, no. So kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please kung bago ka pa lang sa akin, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?